Ang buong akala ko ay kilalang kilala ko na ng lubusan ng kinalakihan kong pamilya. Pero isa pala yung malaking pagkakamali. Dahil sa isang pangyayari ang siyang nagpagulantang sa akin noon. Nakatangi-tanging naging dahilan kaya nalaman ko ang lihim ng aking ama. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig sa channel mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aya, Tubong Kalbayog, sa may Samar. Dekada 90 nang mangyari ito. Nang mga panahong ito ay nasa edad 16 anyos na ako, kaya tandang-tanda ko na ang buong kaganapang nangyari sa buhay ko at ng pamilya ko. Isang araw, nagulat na lamang kami nang makita naming aligaga ang aking ama. Hindi ito mapalagay at mayat-maya ang pagpaparoon at parito niya. Isko, pwede bang tumigil ka na dyan sa kakalakad mo? Ako yung nahihilo sa'yo eh. Ano bang nangyari sa'yo? Saway at tanong ng aking ina. Wala, may iniisip lang ako. Tugon naman ng aking ama at huminga ng malalim bago umupo nun. Kahit na nakaupo na ito katabi ng aking ina, ay napapansin ko pa ring balisang-balisa siya. Ano ka ba, Isko? Hindi na maganda yung ginagawa mo ha. Simula kaninang umaga pa kita napapansing malalim ang iniisip. Parang may tinitingnan ka palagi sa may labas. Ano ba kasi ang problema mo? Pagtatakang tanong ni Mama. Umiling si Papa at sa matigas na boses ay sinabihan niya si Mama na wala nga siyang problema. Huwag daw itong magtanong ng magtanong. Ang mas mabuti pa ay pumunta na lamang sa kusina ang aking ina at maghanda na lamang ng pagkain. Nang pumunta si Mama sa kusina, muli na namang tumayo si Papa at panay ang pagsilip sa bintana. Napapamura pa ito na para bang may nakikita siya. Nung tanungin ko siya kung sino ang tinitingnan niya, gaya ng palagi niyang sagot sa aking ina, ay ganun rin ang naging tugon niya. Hindi na ako muling nagtanong pa. Nakikita ko kasi sa mukha ni Papa na para bang naiinis na ito ng mga sandaling yon. Maya-maya pa ay tinawag ni Mang Abi si Tatay. Tiningnan ko si Papa at sinabihang tinawag siya ng kumpare niya. O paring Abi, bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya. Inaya siya ni Mang Abi na pumunta sa karatig sitio. May inuman raw sa bahay ng isa sa mga kaibigan nila. Sino doon? Si Buknoy ba? Siya ba yung magpapainom ng alak? Hindi pare, si Lucas. Siya yung magpapainom. Nanalo sa sabong kanina. Nagkataon namang nakita niya ako kaya inayaan niya ako mag-inuman. At sinabihan akong wag raw kitang kalimutang ayain. Paliwanag naman ng kaibigan niya. Ay, ganun ba? O sige, sandali lang at magpapaalam na ako kay Anisha. Makaraan lamang ng ilang minuto, nakangiti na siyang lumabas ng kusina. Pinayagan siya ni Mama na sumama kay Mang Abi para makipag-inuman, pero umuwi rin daw mano siya bago magdilim. Sinundan ko na lamang ng tingin ng aking ama noong palabas na siya ng bakuran kasama si Mang Abi. Natanaw ko pang tinapik-tapik siya ni Mang Abi sa balikat at nakangising nakikipagkwentuhan. Habang sinusundan ko ng tingin ng dalawa, sa hindi inaasahan, may nakita akong matandang lalaking medyo panot na ang nasa hindi kalayuan. Masama itong nakatitig sa aking ama na para bang may atraso si Papa dito. Nakita ko ding panay ang pagbuka ng bibig habang hindi inaalis ang tingin kay Papa. Marahil ay nararamdaman ng matandang nakatingin ako sa kanya. Kung kaya't bigla itong lumingon sa gawi ko. Mabilis akong nagkubli sa gilid ng bintana. Nang sa ganon ay hindi ako nito mahuling nakatingin nun. Nang mga sandaling yon,
Agaran akong napahawak sa dibdib at natutup ko ang bibig. Sa kadahilan ng bigla akong kinabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako makita ng matanda. Gayong wala naman akong ginagawang masama. Nung muli kong sinilip ang matanda ay hindi ko na ito makita pa. Kasabay ng hindi ko na rin natanaw ang aking ama't ang kaibigan niya. Teka, nasaan na yung matanda? Pambihira naman. Hindi ko man lang siya napansin kung saan na nagpunta. Tanong ko sa isipan. At sandali pang hinanap ito at nagbabakas sakaling makita ulit. Sino bang tinitingnan mo dyan, Anya? Pukaw na tanong ng aking ina at nilapitan niya na ako. Wala po, ma. Tinanong ko ang aking ina kung bakit niya pinayagang mag-inom ang aking ama gayong parang may dinadala itong problema at kanina pa balisa. Kaya't bakit niya ito pinayagang sumama kay Mang Abi? Baka mamaya paglasing na, mapano pa ito? Kilalang basagolero pa naman si Mang Abi kapag nalalasing yon. Mamaya may makainitan pa ito sa inuman at madamay pa ang aking tatay. Bumuntong hininga ang aking ina at nagwikang hayaan na raw muna ang aking ama. Paminsan-minsan lang naman ito nagiinom umano kaya hayaan na lamang muna. At baka sakaling mawala ang problemang dinadala niya na ayaw sabihin sa kanya. Sinabi ko kay nanay ang nakita kong matanda sa may labas. Kung gaano ito kakaiba makatingin kay papa. Anong klaseng kakaiba kung makatingin ang pinagsasabi mo, Aya? Kunot noon na tanong niya. Ano po kasi, ma? Masama tumitig eh. Parang magkakilala silang dalawa. Parang matagal niya nang kilala si papa. Tugon ko noon. Sandaling itinigil ng aking ina ang ginagawa niya. At tinanong niya ako kung nakita ba raw ng aking ama ang matandang sinasabi ko. Umiling ako. Sinabi ko sa kanyang hindi noon. Kausap kasi ni Papa si Mang Abi kaya hindi nito napansin na matanda. Baka naman ganun lang talaga ako makatingin yung matandang yan, Aya. Huwag mo na lang bigyan ng iba pang ibig sabihin. Pagkatapos na inutusan na lamang ako ni nanay na bumili ng pangsahog sa may tindahan. Nagmadali na akong lumabas ng bahay at naglakad papunta sa tindahan. Makaraan ng ilang minuto, nung pabalik na ako ay may nakita na naman akong taong nakatayo sa hindi kalayuan ng bahay namin. Pero ng mga oras na yon, hindi na ito isang matandang lalaki, kundi isa ng matandang babaeng halos makuba na at puro puti ng buhok nun. Para bang nagmamasid sa harapan ng bahay namin na parang may inaabangan itong tao. Dahan-dahan akong naglakad nun. Nagkunaring hindi ko napansin o nakita ang matanda. Kailangan ko kasing dumaan sa kinatatayuan ng matanda para makarating sa bahay namin. Nang tuluyan na akong makadaan sa matanda, nagmadali na akong naglakad at agarang pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok ko ng bahay, pabalagbag kong naisara ang pintuan. Nagulat pa ang aking ina at pasigaw itong nagtanong kung sino ang nagsara ng malakas sa pintuan. Sinabi kong ako at humingi din naman ako ng tawad nun. Pagkabigay ko ay nagmadali na akong pumunta sa bintana at sinilip ang matandang babae. Pero noong makasilip na ako ay wala na ang matandang yon. Wala na ito sa kinatatayuan. Kaya't ganun na lamang ang ipinagtataka ko. Makalipas ang mga oras ay naging abala na ako sa gawaing bahay. Nakalimutan ko na yung tungkol sa napansin kong matanda sa labas ng bahay noon. Ilang oras pang lumipas, sumapit na ang gabi, pero hindi pa rin nakakauwi ang aking ama. Tinanong ko si mama kung susunduin na ba namin si papa sa inuman. Anong oras na kasi hindi pa ito nakakauwi sa bahay. Sinabi niya sa akin wag na rin naming sunduin ang aking ama. Uuwi din naman ito. Pero ma,
Baka tulad ng dati, sobrang lasing na si Papa ngayon. Baka hindi niya na kayang umuwi. Mas maganda nang sunduin na lang po natin siya. Bakit ka ba nag-aalala, Aya? Parang hindi mo kilala yung ama mo ah. Alam mo namang kahit gaano pa kalasing yon, uuwi at uuwi pa rin yung dito sa bahay natin kaya tigil-tigilan mo na ako dahil marami pa akong gagawin. Sita sa akin ni Mama at ipinagpatuloy niya na lamang ang ginagawa. Ewan ko ba kung bakit na mga oras na yon ay hindi talaga ako mapalagay. Iba ang kabang nararamdaman ko at kinukutuban ako ng kakaiba. Yun bang pakiwari mo, may hindi magandang mangyayari. Para mabawasan ang pag-aalala ko sa aking ama, ay kumuha na lamang ako ng tubig at uminom. Nilibang ko na lamang ang sarili ko para hindi ko na maisip ang aking ama nun. Nung sumapit ang 9:00 ng gabi, inutusan na ako ni Mama na matulog na at siya na lamang umano maghihintay sa pag-uwi ni Papa. Kailangan niyang hintayin si Papa dahil walang magbubukas dito ng pintuan oras na makatulog ito. Tiningnan niya rin ang kambal kong kapatid na sina Ricky at Rico. Sinabihan niya mga itong magsitulog na rin dahil may trabaho pang gagawin sa kinabukasan. Kontra man ako sa sinabi ni Mama. Sumunod na lamang ako nun. Dahil hindi naman pwedeng ako lang mag-isa ang sumundo sa aking ama. Isa pa, hindi ko siya pwedeng suwayin. Sumunod na araw, nagulat na lamang ako nang makarinig ako ng ingay sa labas na para bang nagkakagulo. Narinig ko rin ang boses ni Mama. Paglabas ko ng silid ay nakita ko si Mama at kausap niya sa labas ng bahay si Mang Abi at ang iba pang mga kapitbahay namin. Para bang nagdidiskusyon ng mga ito. Kuya Ricky, anong nangyari? Bakit parang galit yata si Mama? Tanong ko sa kapatid ko nun. Hay naman dito. Si Papa ay hindi umano umuwi simula kagabi. Samantalang itong si Mang Abi, nakauwi naman umano. Dagdag pang wika ng kapatid ko. Kagabi nang mag-aalas 11 pasado, nung mapagpasya nila Mang Abi na umuwi na. Habang naglalakad nga raw sila pauwi, ay may kakaibang nararamdaman si Mang Abi nun. Para bang may nakasunod umano sa kanila pero sa tuwing nililingon niya ang pinanggagalingan nila ng aking ama, wala naman siyang nakikita. Bukod pa doon, nakalanghap na rin umano siya ng napakabahong amoy at umaalingasaw yun mula sa kung saan. Biniro niya pa nga raw ang aking amang natapon umano ang pabango ni Papa, kaya umalingasaw sa buong paligid nun. Gumanti naman si Papa dito sa biro tapos nagtatawanan pa nga raw sila nun. Aniya, natandaan niyang sinasabihan siya ni Papa na wag nang pansinin pa kung anuman ang nararamdaman niyang kakaiba sa paligid. Diretso lamang umano ang lakad at wag nang lumingon pa. At yun nga ang ginawa ni Mang Abi. Sa takot niyang baka makakita ng kung anumang nilalang, ay dire-diretso na siyang naglakad at hindi na sinubukan pang lumingon nun. Noon ngang makarating na si Mang Abi sa bahay, ay nagpresenta pa itong ihatid ang aking ama sa bahay namin. Pero tumanggi si Papa, dahil kaya naman niya umano umuwing mag-isa. Nakailang beses pang sinabi ni Mang Abi na ihatid siya pero ayaw niya talaga. Kaya sa huli ay pumasok na lamang si Mang Abi sa bahay nito. Kung alam ko lang na hindi makakauwi dito si pare, di sana hinatid ko na lang siya at hindi na pinakinggan pa yung mga sinasabi niya. Wika ni Mang Abi nun. Todo hingi siya ng paumanhin sa aking ina. Hindi niya naman kasi umano alam na hindi pala nakakauwi ang aking ama nun. Nang araw na yon, pinagtulungang hanapin ang aking ama. Lahat na ng mga kaibigan at kakilala namin ay tulong-tulong na sa paghahanap. Pero lumipas na lamang ang 3 araw
ay bigo kaming mahanap si Papa. Yun ang kauna-unahang beses na hindi namin siya makita. Tanong ako ng tanong noon kung nasaan na ito. Tsaka wala namang bali-balita noon na may mga nakitang katawan, mga namatay sa gubat. Kaya sigurado kaming buhay pa si Papa noon. Isang gabi, nag-uusap kami ng isa sa kapatid ko noon. Kung saan kaya pumunta si Papa, kung paano ito mahahanap. Walang ano-ano ay bigla na lamang lumakas ang ihip ng hangin. Kasunod noon ay ang pag-alingasaw ng napakabahong amoy na para bang may tinapong patay na hayop mula sa kung saan. Tiningnan ko naman ang kapatid ko at tinanong siya kung naaamoy niya ba ang mabahong umaalingasaw. Tumango ito at nagsabing isarado na raw namin ang bintana at matulog na ako. Sila na lamang umano ni Kuya Ricky ang bahalang maghanap kay Papa. Nung isasara na sana ng kapatid ko ang bintana, bigla na lang may kamay ang humawak sa kamay ng kapatid ko at pilit na hinahatak siya palabas nun. Nagsisisigaw ito at pilit na kumakawala. Halos takasan ako ng kaluluwa matapos kong makita ang nakakapanghilakbot na kamay na yun, Sir Seth. Mahaba kasi yung kamay na yon. Matutulis yung mga kuko at nangingitim pa. Puno rin yun ng balahibo na akala mo'y kamay ng isang unggoy o anumang hayop na hindi ko maipaliwanag. Pero ang mas nagpahilakbot sa akin ng mga sandaling yon ay bigla na lamang tumambad sa amin ang pangit na mukha nito. Nung taong pilit na humahatak sa kapatid ko. Halos malagas na ang may kahabaan nitong puting buhok at naaagnas ang balat nito sa mukha't nakadilat ang mga matang kulang na lamang ay luluwa na. "Kuya Ricky, tulong po!" Sigaw ko ng paulit-ulit habang pilit na hinahatak ang kapatid ko para hindi siya matangay ng nakakapanghilakbot na nilalang. Mabuti na lang, lumabas ng silid ang kambal ni Kuya Rico. Nang makita niya kami sa ganong sitwasyon, nagulat ito. Pero agaran rin naman niyang dinampot ang upuan at mabilis na lumapit sa amin. Doon na niya hinampas ang nilalang. Pabulyaw niya pa kaming sinabihan ni Kuya Rico na umilag dahil baka matamaan kami ng hawak-hawak niyang upuang ipinanghahampas niya doon sa taong yon. Mahigpit ang pagkakahawak ng nilalang sa braso ng kapatid ko. Para itong tukong nakakapit sa dingding ng bahay ang isang kamay. Samantalang ang isa ay nakahawak sa braso ng kapatid ko nun. Kahit anong paghambalos ang gawin ni Kuya Ricky, ay umaangil lamang ang nilalang at hindi binibitawan ang braso ni Kuya Rico. "Anak nang, napakatapang mo talaga ha! Ayaw mong bitawan ng kapatid ko! Pwes makikita mo yung hinahanap mo! Walang tigil na pinaghahampas ng upo ang gawa sa kahoy ang nilalang na nagpupumilit pa ring hatakin palabas ng bintana si Kuya Rico. Akmang hahambalusin na sana muli ng kapatid ko ang nilalang nang sa bigla na lamang yung tumalon. Pagkalapag nito sa lupa ay laking gulat ko nang mabilis itong tumakbo palabas ng bakuran, kung saan may isa pang nakaabang na matandang babae. Nakatingin ito sa gawin namin ng matanda. Nanlilisik ang mga matang nagbabaga. "Diyos ko, Nay Emiliana!" Bulalas na sambit ng aking inang kasalukuyang nasa likuran na pala namin. Sabay kaming napatingin sa aming inang may pagtataka. Gulat na gulat kami na kilala ni nanay yon. Siya yung nanay ng tatay nyo. Siya yung lola nyo. Si Emiliana. Magsasalita pa sana si nanay pero naudlot ito sa sasabihin niya nang makita niyang wala na ang matanda at ang nilalang na nagmamadaling lumapit rito kanina.
Napa-sign of the cross si nanay na para bang natatakot siya nang makitang matandang yon. Muli ay narinig kong nagtanong ang kapatid ko kung kilala ba ng aming ina ang matanda. Bago nagsalita ang aming ina, mabilis niya na munang isinara ang bintana. Pagkatapos ay sinabihan kaming maupo at huminahon dahil may importante umano siyang sasabihin nun. Humugot ng malalim na hininga ang aking ina bago ito nagsalita. Anya, hindi siya pwedeng magkamali. Kilalang kilala niya ang ina ng aking ama dahil nakita niya na ito bago lumayas sa Siquijor ang aking ama nun. Ang matandang nakita namin umano sa labas ng bahay ay ang ina ng aking ama. Pero ang lubos na ipinagtataka niya ay kung paanong nakarating sa bahay namin ang nanay ni Papa. Gayong matagal na panahon nang walang ugnayan ng aking ama at ang pamilya nitong naiwan sa may Siquijor. Lumayas, ma? Bakit lumayas si Papa sa poder ng pamilya niya? Sabi mo sa akin nun, mabait naman ang pamilya niya. Yun nga din ang hindi ko maintindihan sa ama mo, anak. Noon kasing pumunta kami sa lugar nila. Maayos at mabait naman yung pakikitungo ng pamilya niya sa akin. Sa tuwing tinatanong niya naman si Papa noon kung bakit ito lumayas, hindi nito diretsahang sinasagot ang aking ina. Kung ano-anong mga sagot ang sinasabi na hindi naman konektado sa tanong niya. Madaming pasakali ang aking ama at sa kaduluduluhan ay iniiba na lamang ang kanilang usapan. Nagkatinginan kaming magkapatid. Hindi ko na napigilan ang bibig kong magwika ng, hindi kaya umuwi si Papa sa lugar nila? Imposible. Bakit naman siya uuwi doon? Di ba nga lumaya si Papa doon? Tugon naman ni Kuya Rico. Kung ganon, bakit bigla na lang siyang nawala? At ang mas nakapagtataka, kung kailan siya nawala, saka naman nagpakita yung nanay niya. Tsaka man naalala ko na, yung mga tandang nakita natin sa labas, nakita ko na siya bago nawala si Papa. Seryosong tumingin sa akin ang aking ina at nagtanong kung saan ko nakita ang matandang yon. Sinabi ko sa kanyang noong sinundo si Papa ni Mang Abi. Nung araw na yun ko nakita ang matanda at kakaiba ang tingin nito habang nakatanaw sa bahay namin. Saglit na nagkaroon ng katahimikan ng buong paligid na para bang nag-iisip-isip sila ng malalim. Tumayo ang aking ina at sinabihan kaming magsipasok na sa kwarto at bukas na lamang ipagpapatuloy ang usapan. Sumapit ang hating gabi. Napabalikwas ako ng bangon. Isang malakas na kalabog sa bubungan ang narinig ko. Kasabay nun ay ang malakas na paghuni ng ibong may nakakakilabot na boses. Napakatinis ng huning yon, kaya't kinikilabutan ako at para bang sumisiksik sa kalamnan ko ang bawat huning naririnig ko. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ni Kuya Ricky. Nagmumura ito at para bang may hinahamon siya. Alam kong aswang ka. Kung matapang ka, bumaba ka dyan sa bubungan at magtutuos tayo. Sigaw ni Kuya. Galit na pinaghahampas ng kapatid ko ang dingding ng bahay namin habang hinahamon ng nilalang na yon. Samantalang si Kuya Rico naman ay inaalalayan ng aming ina at pinapakalma. Rico, samahan mo ako. Labasan natin yan. Iyayariin natin yung aswang na yun para malaman ng nilalang na yon na nagkamali siya ng bahay na pinunteriya. Sabi ni Kuya at inabot sa kakambalang isa pang itak na hawak. Umawat naman ang aking ina nun. Huwag umanong lalabas. Hayaan na lamang umano ito. Dahil hindi naman ito makakapasok sa loob ng pamamahay namin. Hindi ma. Kailangan nating labasin yan. Di tayo titigilan ng animal na yan at hindi natin padadalain eh. Tama si Ricky ma. Kailangan namin turuan ng leksyon yung aswang na yan
para hindi na yan babalik pa dito sa bahay kahit kailan. Hindi pa man nakasagot ang aming ina. Nagmamadali na silang lumabas ng bahay. Nagmadaling pinuntahan ko ang pintuan para sana'y isara ito. Pero bago ko pa man maisara ang pintuan, Sir Seth, ay gayon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko nang makita ko ang isang itim at napakapangit na nilalang. Pinagtulungang paghahambalusin ng dalawang kapatid ko yon. Sa takot ko, hindi ko kaagad na isara ang pintuan. Ramdam ko ang pangangatok ng mga tuhod ko at halos hindi na maigalaw pa ang mga paa sa kinatatayuan ko noon. Mas lalo akong natakot at talagang hindi ko na napigilan ang pagkabog ng dibdib ko. Nang sa walang sabi-sabi ay biglang tumingin sa akin ang itim na nilalang na yon. Pulang-pula ang mga mata nito at walang tigil sa pagtulo ng laway. Bilisan mo! Isara mo yung pintuan! Sigaw ng kapatid ko sa akin. Nagulat ako nang makita kong patakbong palapit sa akin ng nilalang. Bago pa man ako tuluyang mahablot ng nilalang, ay mabilis kong isinara ang pintuan. Tanging kalabugan at sigawan na lamang ang naririnig ko sa labas ng bahay. Nilapitan naman ako ni Mama at ni Yakap. Sabay kaming lumayo sa pintuan. Ayos ka lang ba, anak? Nasaktan ka ba, ha? Pag-aalalang tanong ng aking ina noon. Ayos lang po ako, ma. Huwag niyo po akong alalahanin. Makaraan ng ilang minuto ay tumahimik ng buong paligid. Pagpasok ng dalawang kapatid ko, may mga galos na sa braso at dibdib ang mga ito. Hindi namin napatay. Kala ko isa lang yun eh. Meron pa pala. Inilapag ni Kuya Rico ang itak na bitbit noon. Habang ginagamot namin ni Mama ang sugat ng kambal kong kapatid, sinabi sa amin ni Kuya Ricky na habang nakikipagsagupa umano sila doon, bigla umanong dumating ang matandang babaeng tinutukoy ni Mama kanina. Tinulungan umano silang kalabanin ang dalawang nilalang na parabang kakampi nila yon. Habang nakikipagsagupa nga sila sa nilalang, ang matanda ay para itong hindi matanda kong kumilos. Napakaliksi nito at higit sa lahat ay napakalakas nun. Gulat na gulat umano sila nang buhatin ang nilalang ng matandang ito at walang pagdadalawang isip na ibinabalibag. Nang matalo na nga ang mga nilalang, ay hinarap sila ng matanda. Binigyan umano sila nito ng babala na kung gusto naming makita pang buhay ang aming ama, ay pumunta kami sa lugar na kinalakihan ni Papa. Puntahan namin sa lalong madaling panahon para maabutan pa naming buhay ang aming ama noon. Kung babagal-bagal umano kami, ay hindi namin maililigtas pa si Papa. Napatayo ako sa kinauupuan matapos marinig ang sinabi ng kapatid ko. Tinanong ko si Mama pero ayon sa kanya ay hindi niya rin umano alam. Hindi niya rin maintindihan kung ano ba ang sinabi ng matandang yon. Isa lang ang naisip kong kasagutan sa mga tanong natin, saad ni Kuya Ricky. Halos sabay kaming napatanong ni Kuya Rico kung ano ang naisip niyang sagot na yon. Huminga ito ng malalim bago nagsabing kailangan naming pumunta sa Siquijor, sa lugar kung saan ipinanganak ang aming ama. Ano? Pupunta tayo sa Siquijor? Naniniwala ka sa matandang yon? Tanong ni Kuya Rico. Tumango si Kuya Ricky at nagsabing wala mang kasiguraduhan ang pupuntahan namin pero mas mainam na yun kaysa maghantay kami kung kailan babalik sa bahay ang aming ama. Nasa palagay niya ay malabo na mangyari. Pero tol, hindi na naituloy pa ni Kuya Rico ang sasabihin nang magsalita si Kuya Ricky na kung ayaw umanong sumang-ayon ni Kuya Rico sa sinasabi niya, malayang malaya itong magdesisyon sa sarili na huwag sumama. Sandali lang,
Wala naman akong sinabing hindi ako sang-ayon sa suggestion mo. Kaya lang, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo, tol. Alam kong ito lang yung paraan para malaman natin kung ano nga ba talaga yung nangyari. Alam nyo kasi, hindi ba kayo nagtataka kung bakit simulat sa pool? Hindi man lang natin nakilala yung mga magulang ni Papa, yung mga kaanak niya. Ni minsan, hindi man lang naikwenta sa atin ni Papang tungkol sa mga kaanak niyang nakatira sa Siquijor. Kapag tinatanong naman natin siya, iwas na iwas. Naisip kong may punto si Kuya. Dahil maging si Mama ay pinaglihiman ng aming ama. Ni hindi nito sinabi sa kanyang buong katotohanan. Hindi kami nakatulog ng gabing yon. Salip ay pinag-uusapan ng mga sumunod na gagawin. Hanggang sa sumunod na araw, agaran na kaming lumarga papunta sa lugar nila Papa. Habang nasa biyahe na kami, kakaibang nararamdaman ko. Maging si Nanay ay nababanag ko sa mukha ang kakaibang nararamdaman na para bang natatakot siya pero ayaw niyang sabihin sa amin. Tinanong ko kung ayos lamang ba siya. Tumango ito. Sabi niya, kapag naroroon na umano kami sa lugar, huwag kaming basta-bastang makikipag-usap kahit kanino. At higit sa lahat ay huwag na huwag kaming tititig sa mata ng mga taong makakasalubong namin. Siyempre tinanong ko siya kung bakit. Ako, natutunaw ba yung mga taong tagaron kung matitigan namin sa mukha mga ito? Pinandilatan niya ako ng mga mata at sinabihang huwag akong maging pilosopo. Sundin ko na lamang ang mga sinasabi niya. Dahil para sa amin lamang din naman na yon. Para hindi na magalit pa ang aking ina, sinang-ayunan ko na lamang ang sinabi niya. Bago ko ipikit ang mga mata ko para umidlip pansamantala habang nasa biyahe, ay saglit na tiningnan ko ang dalawang kapatid kong kambal. Tahimik ang mga ito at parabang malalim ang iniisip. Ang bunso ko namang kapatid na nasa edad 10 taon, nakapikit. Sa pagdaan ng mahabang oras, narating na namin ang lugar kung saan banda sila Papa. Pagkababa namin ng sasakyan ay naglakad pa kami papunta sa terminal ng tricycle. Saan baryo kayo, ma'am? Sinabi ng aking ina sa driver ang baryong pupuntahan namin. Nakita kong saglit na natigilan ng driver. Sigurado po kayong doon kayo sa baryong binanggit mo pupunta? Tanong niya. Oo, Manong. Hindi ba kayo nakarota papunta sa baryong binanggit ni Mama? Tanong ng kapatid ko. Kakamot-kamot sa ulo at hindi makapagsalitang driver. Para bang nag-aalangan ito. Nakiusap ang aking inang ihatid kami sa baryong pupuntahan namin. Magbabayad siya kahit magkano, basta't makarating lamang kami doon bago magtakip silim. Inalok niya ng malaking halaga ang driver at hindi na nga ito nakatanggi pa. Pero ang kabilin-bilinan ng driver na ito ay hanggang sa bungad ng baryo lang kami ihahatid. Hindi na ito papasok sa looban ng baryo. Dahil nagmamadali din umano itong magmaneho pabalik bago pa man ito abutan ng dilim. Pumayag ang aking ina at nagpasalamat sa driver. Pre, sigurado kang ihatid mo sila dun sa baryo? Tanong ng isa pang driver na kasunod nito. Oo pre. Pero alam mo namang delikado yung lugar na yun, di ba? Baka mamaya... Humugot ng malalim na hininga ang driver pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya ng pera. Pangako, babalik rin ako kaagad dito sa pilahan bago magtakip silim. Sige pre, hintayin ka namin dito ha. Bumalik ka kaagad. Pag hindi ka pa nakabalik hanggang mamayang 7:00 ng gabi, magre-report na kami sa barangay. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng driver ng tricycle na masasakyan namin. Bago kami nito pinasakay at pinaandar na.